ang nakaraan. Alam mo Jim, may sasabihin ako sa'yo. Di ba ang sinabi ko sa'yo noon na yung girlfriend ko hindi nagustuhan ng mga magulang ko dahil isa lang siyang guro? Hindi talaga yun ang dahilan. Hindi siya nagustuhan ng mga magulang ko dahil nang malaman nilang nagkaroon ng operasyon si Pam sa isa sa kanyang ovaries. Ang sabi ng doktor ay hindi na siya maaari pa magkaanak dahil ang naiwang ovary niya ay nagkaroon ng komplikasyon sa ninong operasyon. At natatang aking mga magulang na magkaapo dahil nag-iisang anak nga nila ako. Kaya ayaw nila kay Pam at gusto nilang layuan ko siya. Kaya pinutol ko ang communication ko sa mga magulang ko. Lumayo ako sa kanila. Naghanap ng trabaho at kumuha ng sariling apartment. Ayaw din naman ng mga magulang ni Pam na magsama kami kung hindi kami kasal. Kaya wala ring nagawa si Pam. Kaya ayun, solo lang ako sa apartment ko. Kaya nga last week, nagulat na lang ako nang sinorpresa ako ni Pam na buntis pala siya. At lumabas sa ultrasound na isang lalaki daw yun. Ilingid naman sa kaalaman ko. Pinadala ni Pam ang mga magulang ko ng kopya ng resulta ng ultrasound ng bata sa sinapupunan niya. Tinawagan ako ni Pam. Sinabi niya na kinongratulate daw siya ng mga magulang ko. Ibinigay din ni Pam sa kanila ang aking number kaya ayun, natawagan nila ako. Ano namang sinabi nila sa'yo? Ang gusto nila, pakasalan ko si Pam. At tapos, ano namang sinagot mo sa kanila? Ano kasi, naguguluhan kasi ako Jim. Bakit? At saan ka naguguluhan? Dahil sa sulat mo sa akin. Bakit ka naman naguguluhan sa sulat ko? Hindi ko alam. Hindi ko na kasi alam kung sino ang pipiliin ko sa inyo ni Pam. Ang pagpapatuloy. Mistulang may isang malakas na bombang sumabog sa harapan ko sa pagkakarinig ko sa mga sinabi niya. Hindi na ako nakakibo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Nakatitig lang ako sa kanya. Alam mo Jim, matagal ko nang alam na ganyan ang pagkatao mo. 1 week pagkatapos kitang tanggapin sa trabaho mo sa akin, gumawa ako ng isang proxy account gamit ang profile picture ng isang gwapong lalaki at hinanap ko ang Facebook mo. Nung una hindi kita ma-search. Nakaset yata ang account mo sa friend of friends lang ang pwede mag-add sa'yo. Di ba nung isang beses, tinanong kita kung sino ang best friend na sinasabi mo sa school. Sinabi mo ang pangalan niya sa akin at siyang hinanap ko. Si Chan. Inad ko siya. Tinanggap niya ang friend request ko. Doon kita nakita sa listahan ng friends niya. Inad kita at tinanggap mo naman ang friend request ko. Then nag-PM ako sa'yo ng thank you. Tinanong mo ako kung ako yung nasa profile picture. Nang sabi ko ako yun, kaya natuwa ka. Marami kang tanong sa akin. Doon ko naramdaman na bakla ka dahil sa mga tanong mo. Like kung single ba ako, kung hindi ba magagalit ang girlfriend ko na eto nakikipag-chat ako sa hindi ko kilala. At na lantarang sinasabi mo na guwapo ako, na maganda mga mata ko. Doon na rin ako nagkaroon ng pagkakataon na silipin ang mga post mo. Nababasa ko ang mga shoutouts mo. Hindi ko malilimutan yung mga pasaring mo. Lalo na yung sinabi mong I think I'm in love again with my roommate. Tapos may post ka pa ng lyrics ng kantang Think I'm in love again. Hindi pa rin ako makapagsalita sa hiya. Mistulan akong natutunaw sa kanya mga sinabi. Sa wall ko lang kasi ako naglalabas ng mga salubin ko sa pamamagitan ng mga pasaring ng mga shoutouts at random thoughts. Himuko na lang ako. Itinakip ko sa aking mukha ang aking mga palad. Aminin ko nung una gusto ko magalit sa'yo dahil nagsinungaling ka sa akin. Pero sa kalaunan, natatawa na lang ako sa mga post mo. Yung mga pakwela mo gaya ng tapos na maglaba, tapos na maglinis ng bahay, tapos na maghanda ng hapunan. Maliligo na lang ako dahil darating na siya. Malay natin, yayayain niya ako.
Mahirap kaya kung hindi ready. Sa mga post mo na yun, natatawa ako nun. Doon ko rin nalaman na gusto mo pala ako. Nakakahiya naman. Grabe ka naman, nakakainis ka. Hindi mo sinasabi sa akin na alam mo na pala. Hayaan mo na. Tapos na yun. At saka hindi naman ako galit eh. Pero sorry talaga ha. Nagsinungaling ako sa'yo. Gusto ko lang kasi talaga makalibre lang ng boarding house. Dahil kapos lang talaga ako sa pera. Okay lang yun. Naintindihan kita. Pero maraming salamat talaga ha. Naubos ng laman ng pitsil ng iniinom namin. Siya naman pagdating ng aking ninang at dinalhan kami ng pagkain. Inilagay niya sa mesang ulam na niluto niya. May kanina ba kayo? Hindi pa po ako nagluluto ninang eh. Pero magsasaing na lang po ako. Huwag ka na mag-abala. May kanin pa naman sa bahay ay dadaling ko na lang siguro yun dito. Huwag na po ninang. Siguro magkukwento na lang po muna kami habang hinihintay naming maluto ang aming sinaing. Busog pa rin naman po kami dahil kumain po kami ng buko kanina. Ganun ba? Oo siya. Uuwi na lang ako, Jim. Mag-iingat kayo dito ha. Kailangan ko na din palang umuwi. Gabi na pala. May pasok pa pala ako bukas. Ay hindi ka na pwedeng umuwi. Gabi na at walang tricycle na dadaan dito na patungong terminal ang ganitong oras. Alanganin na. At walang street light dito. Madilim ang kalsada. Delikado na. Kaya magpabukas ka na. Kumising ka na lang ng maaga at bukas ka na lang umuwi. Tama si Ninang Easy. Dito ka na matulog. Bukas ka na lang umuwi. Mag-absent ka na lang sa work mo o di kaya mag-half day ka na lang bukas. Ikaw kasi langanin ka nang pumunta rito eh. Sino ba kasing mag-aakalang ganito kalayon sa inyo? Natawa na lang ako. Tumawa na rin siya. Sa huli ay napilitan ding subang-ayon si Easy na doon matulog sa bahay. Imbis na magsasaing pa sana ako ng kanin, ang ninang ko na lang ang naghanda. Marahil ay naawa na siya sa akin na may bisita pa kaya siya na ang nagkusa. Ganyan naman talaga ang ninang ko. Bagamat may sariling bahay at may pamilya na rin, palagi niya akong binibisita at tinutulungan kapag nariyan ako sa bahay. Hindi iba ang turing niya sa akin dahil sa pangako niya sa aking nanay. Bago ito binawian ng buhay na aalagaan niya ako at hindi pababayaan. Ang ginawa namin ni Easy ay bumili ulit kami ng inumin. Sa pagkakataong ngayon ay taya na si Easy sa aming iinumin. Gustong gusto niyang emperador na may hinaluan ng kape, coffee mate at condensed milk. Iyon ang aming binili uli. Nang makabalik na kami sa bahay ay tapos na si Ninang sa pagsasaing. Nakahanda na rin sa mesa ang aming hapunan. O siya, uuwi na talaga ako. Ikaw na ang bahala sa bisita mo, Jim ha? At nga pala, nagdala na rin ako ng ekstrang unan at kumot para sa kanya. Opo Ninang. Maraming salamat po ha. Habang kumakain kami ng hapunan, binuksan niya ang kanyang cellphone at nagpatugtog ng isang kanta. Napatingin ako sa kanya. Seryoso ang mukha at kunwari walang alam. Ano namang meron? Wala lang naman. May nabasa lang kasi ako sa Facebook ng kaibigan ko at iyang kanta na yan ang naroon. Alam mong salbahe mo. Lagi mo na lang ako ginaganyan ha. Ikaw ba yun? Pagkatapos naming kumain ay itinuloy namin ang pag-iinom. Lampara lang ang aming ilaw dahil hindi naabot ng kuryente ang aming sityo. Hindi masyadong maliwanag pero sanayan lang. Pati ang mga mata ay nasanay na rin sa ganoon. Halos maubos na naman ang aming inumin nang naging seryoso na naman ang pag-uusap namin. Salamat nga pala sa pagbisita mo sa akin dito ha. Walang anuman. Salamat din pala sa pag-intindi mo sa akin ha. Pag-intindi? Saan? Yung kahit sinasaktan na kita, kahit alam mong hindi ko sinusuklian ang pagmamahal mo, intindi mo pa rin ako. Sorry sa sakit na naidulot ko sa puso mo. No ka ba okay lang yun? Ganyan naman talaga, di ba? Minsan ay masakit magbiro ang tadhana. At saka siguro dapat ko nang sanayin ng sarili ko na hanggang sa pagtanda ko, ganito na lang talaga ako, nag-iisa. Wala, aminin ko. Nung naramdaman ko ito para sa'yo, nagalit ako sa sarili ko.
nagalit din ako sa'yo. Kasi yung feeling na ayaw ng isip mo dahil nga hindi naman pwede pero iba yung gusto ng puso mo. Sobrang sakit kaya nun. Paulit-ulit na sakit. Sorry talaga Jim ha. Yung yung nangyari nung lasing ka. Alam mo ba yun? Well, ginusto ko yun dahil alam kong may nararamdaman ka sa akin. Tsaka nakaramdam din ako ng awa sa'yo eh. Sa pagkarinig ko ng salitang naawa, ay doon ako humagulgol. Sobrang naawa ako sa sarili ko dahil alam na pala niya ang lahat tungkol sa akin at pagkatapos ay parang lalo pa niya akong pinaasa. Alam niyang iiwan lang pala niya ako pero pinaranas pa rin niya dahil lang sa awa. Parang isa lang akong pulubi na namamalimos ng awa. Ang saklap. Sorry talaga Jim ha. Kasalanan ko naman talaga ang lahat eh. Hindi ako naging open sa'yo. Alam mo, sobrang napakalit pa rin ang pagtingin ko sa sarili ko dahil sa ginawa mo. Para bang, alam mo yun yung wow! Hindi ako tao. O isa akong pulubi na namamalimos lang. Hindi mo ba naisip na may damdamin din ako? O sadyang manhid ka lang? O sadyang isang sadista? Sana lang, kung wala kang naramdaman para sa akin, hindi mo na lang pinaglaruan ang damdamin ko eh. Hindi mo na lang sana ako tinukso. Tapos ngayon, handa na sana akong kalimutan ka pero ito, nagpakita ka ulit sa akin. Ano ba talagang gusto mo, Easy? Gusto mo bang mas maramdaman ko ang awa sa sarili ko? Wala ka bang puso talaga ha? Lahat ng tao mahal ko na wala na sa akin, alam mo yan. At ngayon, eto. Nadya ka. Bakit? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Hindi na nakaimik si Easy. Tumayo ako takmang mag-walkout na, pero hinawakan niya ako sa kamay ko. Makinig ka muna sa sasabihin ko, okay? Bumalik ako sa upuan ko. Nang tinignan ko ang mukha niya, napansin kong umiiyak din siya. Hindi lang ikaw nagdudusa, Jim. Hindi lang ikaw naghihirap ang kalooban. Ako rin. Hindi mo lang pinagdadaanan ko. Hindi ako nagpunta rito para saktan ka pa. Hindi ako pumayag na may mangyari kung sa tingin mo ay tinukso lang kita. Kung nalilito ka, kung hindi mo malaman ang gagawin mo, pareho tayo nangaramdaman, okay? Buntis si Pam. At pinipressure ako ng mga magulang ko na magpakasal na kami. Nandun si Pam sa apartment ko ngayon. Naghihintay sa akin. Bakit nandito ako sa'yo ngayon? Bakit ikaw ang pinuntahan ko, imbis na sa kanya? Upang maghanap ng kalinga? Bakit sa'yo ako lumalapit ngayon na gulong-gulong isip ko? Hindi mo ba naisip yun? Dahil nalilito ako. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Dahil hindi kita matiis na hindi makapiling. Dahil hinahanap-hanap kita. Hindi mo ba nakikita yun? Hindi mo ba napapansin na halos lahat ng mga lalaki na lumalapit sa'yo ay binagbabawalan ko? At yung mga taong tumatawag at nagtitext sa'yo ay tinatanong ko kung sino ang mga iyon. Dahil nagsiselos ako. Hindi kita pinag-alaruan, Jim. Never kitang pinaglaruan. Alam ko mga pinagdaanan mo at nasasaktan din ako sa mga nangyayari sa'yo. Kung napapansin mo nitong huli, hindi na ako nagpapagawa sa'yo ng mga assignments, di ba? Dahil nakita ako sa'yo na kahit busy ka, kahit marami kang ginagawa, kaya mo pa rin gawin ang mga bagay na yun. Tumatak sa isip ko ang kasipagan mo, na kung kaya mo ng ganun, dapat kaya ko rin, di ba? Nahihiya ako sa sarili ko. Sobrang tinitingala kita dahil sa kabaitan mo. Sa galing mo sa lahat ng bagay. Sa pagkumbaba mo. Idol na nga yata kita eh. Kaya ako napapansin mo rin. Tumutulong na ako sa iyo sa paglalaba at paglilinis ng apartment. Sa lahat ng gawain na kahit wala ka na roon,
Palagi ko nang ginagawa yun. Nakita mo bang naninigarilyo pa ako? Hindi na, diba? At alam mo kung bakit? Dahil sa'yo yun. Dahil alam kong ayaw mo ng amoy ng sigarilyo. Dahil ang gusto mo sa isang tao ay hindi naninigarilyo. Ikaw lang talaga na pagbabago sa akin. Hindi ang mga magulang ko, hindi ang mga kaibigan ko, at hindi si Pam. Ikaw lang. Kaya huwag mong sabihin na pinaglalaruan ko lang ang damdamin mo. Hindi mo alam ang nasa isip ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin ang malayo sa'yo, Jim. Sobrang sakit nun. Mistulan naman akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi na ako nakapagsalita pa. Kaya ang ginawa ko na lang ay nilapitan ko siya at niyakap. Sorry. Sorry, Izzy. Hindi ko akalain na. Hindi ko alam. Sorry din. Niyakap niya ako. Ewan ko ba, hindi ko lubos maintindihan ang aking nararamdaman. May inis pa rin ako sa kanya. Pero mas nanaig sa pagkakataong iyon ang saya na kahit papaano ay may naiambag ako sa pagbabago ng buhay niya. Na tinitingala niya ako. Na sinusunod niya ang mga gusto ko. Na hindi niya ako matiis. Na kahit papaano ay may puwang din ako sa puso niya. Maya-maya kumalas ako sa aming yakapan. Tingnan ko mukha niya at saka pinahid ang mga luha sa kanyang mga mata gamit ang aking kamay. Nandito ako, Jim. Dahil gusto kong malaman kung papayag ka magpakasal ako kay Pam. Kahit sa ganitong paraan man lang ay maiparating ko sa iyo na mahalaga ka sa gagawin kong malaking desisyon sa buhay ko. Binitawan ko ang isang hilaw ng ngiti habang hinahawakan ng dalawa niyang pisngi. Papayag ako. Papayag ako, Izzy. Paayag na paayag. Ang nasambit ko sa gitna ng muling pagpatak ng mga luha ko. Alam mo, ngayon ko lang sasabihin sa ito. Mahal kita. Iyan ang totoo. Ayaw ko lang sabihin sa ito dahil sa sarili ko man ay hindi ko rin kayang aminin na heto ko. Lalaki pero nakaramdam ng ganito sa kapwa ko lalaki. Sa totoo lang litong-lito ako. Sobrang nahihirapan ang utak ko sa pagproseso ng katotohanan ito. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ito. Mahal mo ba si Pam? Tumango siya. Kaya nga litong-lito ako dahil kahit kapiling ko si Pam, pero ikaw pa rin ang palaging nasa isip ko, Jim. Kung mahal mo si Pam, pakasalan mo siya. Malilimutan mo rin ako. Mas mahalaga siya sa'yo dahil magkakaroon kayo ng anak. Siya lang ang taong kayang bumuo sa mga pangarap mo magkaroon ng pamilya. Niyakap niya ako at marahil ay upang mabasag ang aming iyakan. Biniro niya pa ako. Alam mo, kahit umiiyak ka, ang cute-cute mo pa rin tingnan. Paliw. Nagtawanan lang kami. Tapos biglang natahimik at naging seryoso ulit. Tinitigan niya ako. Tinitigan ko rin siya. Habang nagtititigan kami, ang aming mga daliri ay abala sa paghaplos sa kanyang pisngi. Ibinaba ko pa ang paghagot sa aking mga daliri sa kanyang mga labi. Iyon kasi ang pinakagusto kong parte ng kanyang mukha. Kinabukasan ay nagising ako nang narinig ang ingin ng kanyang pagbalikwas mula sa higaan. Nakita kong inabot niya ang kanyang cellphone na nasa gilid lang niya. Binuksan niya ito at nagbasa ng message. Pagkatapos ay tumayo siya. Tinumbok ang mesa at inilatag doon ang cellphone niya. Dumiretso siya sa kusina at sumalok ng tubig mula sa tapayan. Inilagay iyon sa palanggana. Sinundan ko siya ng tingin. Naka-boxer shorts lang siya. Good morning. Good morning din. Binitawan niyang isang matipid na ngiti at nilapitan ako. I love you. Ang bulong niya. Hindi ko naman sinagot ang I love you niya. Kinuha ko ang takore. Nilagyan niyo ng tubig at isinalang sa pugon. Bumalik naman siya sa lagayan ng palanggana. Nang matapos na siya sa paghihilamos ay muli siyang lumapit sa akin. Niyakap niya ako mula sa likuran. Habang nakatayo akong abala sa pagpapapoy at paghihip sa panggatong ng pugon. Alis na nga pala ako, mate. Kumain ka muna ng agahan. Baka hindi na. Naghihintay na sa akin si Pam. Nag-worry na yun.
O kahit magkape ka na lang muna. Okay, sige. Tinumbok ko ang estante at kumuha ng 2 baso. Inilagay ko yun sa ibabaw ng mesa. Habang nakaupo at hinihintay ang pagkulo ng tubig, sinamahan niya ako ron. Naupo siya paharap sa akin. Nag-text nga pala sa akin si Mama. Anong sabi? Ayun, pinapauwi na ako. Gusto daw nilang pag-usapan ng kasal namin ni Pam sa lalong madaling panahon. Ang dami pang ang tanong eh. Nagalit. Bakit daw ako umalis sa apartment samantalang alam kong dadalaw si Pam? At bakit ko raw pinatay ang sipi ko? Natakot daw si Pam na baka tinakasan ko siya. Saka marami rin text si Pam na nag-aalala daw siya. Tila tinusok ang puso ko ng matinding sakit sa pagkakarinig ko sa kanyang sinabi. Ramdam ko ang pangingilid ng mga luha ko. Ibinaling ko ang aking paningin sa bintana. Anong sagot mo? Hindi ko pa sinasagot eh. Sagutin mo na. Ano namang isasagot ko dun? Ikaw. Iyon naman ang gusto ng mga magulang mo, di ba? Mahal mo si Pam. Mahal mo ang mama mo. Kaya pagbigyan mo sila. Paano ko naman? Pinag-usapan na natin to, di ba? Alam mo Jim, hindi ko talaga na-imagine na makakaramdam ako ng ganito sa'yo. Hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwalang nandito ako. Tinawid ang layo ng lugar mo. Nilakad ang putiking daan patungo rito sa'yo. Ganon din naman ako sa'yo eh. Hindi ko akalain na ma-inlove ako sa'yo. Sinabi ko na nga sa sarili ko na tama na nangyari sa amin ni Joseph eh. Tama na yung mga sakit na naramdaman ko sa kanya, na naranasan ko sa kanya. Parang ilang beses akong pinatay sa sakit noon. Pero ito, naulit na naman sa'yo. Ikaw kasi, nag-apply ka pa sa akin. Ikaw kasi, sobrang gwapo mo. Napangiti naman siya. Medyo kinilig siguro. Kinurot pa ang aking pisngi. Pero seryoso, huwag mo na ako intindihin. Tanggap ko ng role ko sa mundong ito. Kung ang buhay ng tao ay isang pelikula, tayo mga artista. Kaming mga bakla ay supporting actors lamang. Either kontrabida, kaibigan ng leading man o woman, kabit, third party, ninang na mga anak, NGO, charity o insurance. Mga ganyan. Kayo talaga ni Pam ang mga leading stars at love story nyo ito. Kaya huwag ka mag-alala, hindi ko sisirain ang love story ninyo. At saka may award din naman mga supporting star kapag magaling, di ba? Marahil may dahilan din ang paghihiwalay namin ni Joseph dahil parang practice lang yun. Ngayon sa nangyayari sa atin, kaya ko na to. Matatag na ako, matigas na ako. Binitawan niyang isang pilit ng ngiti. Tumayo ako at kinuhang takore. Nagsalin ako ng mainit na tubig sa mga baso namin. Inabot niyang isang baso na puno ng mainit na tubig at nilagyan iyon ng kape at asukal. Hinalo at ganun din naman ang ginawa ko. Ano nga palang plano mo? Kailan kayo magpapakasal? Hindi ko pa alam eh. Pero the soonest ang gusto ng mama ko. Nang naubos na namin ang aming kape, naligo muna siya sa banyo. Jim. Wala ng tubig ang balde mo. Puno ng sabon ng mga mata ko eh. Hindi ako makalabas. Patulong naman. Nang buksan ko ang banyo para bigyan siya ng isang baldeng tubig, bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Hinila ako sa loob at saka sinabuyan niya ako ng tubig. Easy naman, salbahe ka talaga. Mababasa ako. Alam mo naman pala eh. Ano pang hinihintay mo? Ang sagot din niyang biro. Nang matapos na siyang maligo, kumuha ako ng masusot niya. Pinahiram ko siya ng pamalit. Naputikan kasi ang mga ito. Dagdagan pa sa pawis niya nang magpunta kami sa niyogan. Hinatid ko siya sa terminal. Naglakad kami na may ilang kilometro patungo sa kalsada at doon ay sumakay kami ng tricycle patungo naman sa bus terminal. Eksaktong may paalis na bus nang marating namin ang terminal. Hinatid ko siya sa mismong pinto ng bus. Makikita pa kaya tayong muli? Humarap siya sa akin. May hinugot mula sa kanyang sling bag. Buksan mo mga palad mo. Pinuksan ko ang mga palad ko.
inilagay niya rito ang susi. Tiningnan ko siya. Bayad ng apartment 10 taon. Kapag pupunta ka sa syudad, pwede mo siyang dalawin o pwede kang tumira ron kung gusto mo. Pagkatapos ay may kinuha muli siya sa kanyang bag. Lumantad sa aking mga mata ang pulseras. Iyong couple bracelet namin. Iyon yung inilagay ko sa garapon sa kanyang drawer. Hinawakan niya ang aking kamay at isinuot iyon sa aking pupulsuhan. Ingatan mo yan. Gaya ng pag-iingat ko sa partner niya na nasa akin. Kapag iningatan mo siya, parang iningatan mo na rin ako. At nang maisuot na ito, doon ako nagulat. Bigla niya akong hinalikan sa noo. Iyong mabilisan na hindi ako nakapag-react. At kagaya ng bilis ng kanyang paghalik sa noo ko, ganun din ang kanyang pagpasok sa loob ng bus. Ewan ko kung may nakakita sa ginawa niya sa akin pero wala na akong pakialam. Nakatulala na lang ako sa bus na sinasakyan ni Easy. Pati ang alikabok na kumalat sa pagtakbo ng bus na bumalot sa akin ay hindi ko na alintana. Nakatutok lang ang aking paningin sa papalayo ng bus na iyon hanggang sa tuluyang nawala na iyon sa aking paningin. Pinuksan ko ang palad ko at tiningnan ang susi na ibinigay niya sa akin. Tiningnan ko rin ang pulsera sa aking pupulsuhan. Binasa ko ang nakatatak doon. I'm yours. Nang makabalik na ako sa bahay, nagring ang aking cellphone. Si Easy. Kumusta ka na? Nasa bahay ka na ba? Oo, karating ko lang. Gusto ko lang sabihin sa'yo na masayang-masaya ako na nakapiling kita. At gusto ko din magpasalamat sa'yo sa lahat-lahat ng ginawa mo para sa akin. Ikaw ang pinaka-the best na taong nakilala ko sa buong buhay ko. Ako rin, Easy. Hindi ko alam kung paano ako mag-move on sa pangalawang pagkakataon na nabigo ako. Ikaw ang pinaka-the best para sa akin. Dahil kahit alam mong masakit, pinilit mo pa rin gawin ang lahat upang mapagaan ang kalooban ko. Hindi ko alam kung makikita pa tayo, mate. Masakit para sa atin. Pero sana kung tuluyan mang mawala ako sa puso mo at makapag-move on ka na, makahanap ka ng isang taong maging para sa'yo at makapiling mo habang buhay. Hindi ka nararapat sa isang supporting role lang. Isa kang star. Superstar. Deserving kang magkaroon ng leading man at sariling love story na may happy ending. Hindi na ako kumibo. Naramdaman ko na lang ang pag-agos ng mga luha ko. Paalam na, mate. Idadalangin ko na sana darating din sa iyo ang kaligayahan. At sana ay soon na ito. Mag-iingat ka palagi, ha? Hindi ko na sinagot ang mensahe niya ngayon. Ibinaba ko na lang ang aking cellphone. Mag-ingat ka rin, Easy. Hangad ko ngayong kaligayahan. Nasabi ko na lang sa isip ko. Hindi ko naman mapigilan ang pag-agos ng mga luha ko. Muli kong naalala ang mga sinabi niya ng huling gabing magkasama kami. Kapag nasa Maynila na ako, i-delete ko na ang kontak mo sa cellphone ko. Pipilitin kong burahin ang aking nakaraan para pareho tayong makapagsimula na walang malaking bagahe na dinadala. Hinanap ko ang pangalan ni Easy sa cellphone ko. Nang mahanap ko iyon, dinilit ko ang pangalan at kontak niya. At alam kong iyon din ang ginawa niya. Itutuloy. Abangan ng huling bahagi ng ating kwento. Ano kaya ang magiging wakas ng kwentong ito? May happy ending kaya si Easy at si Jim? O isa na naman itong kwentong walang happy ending? Abangan sa huling bahagi. Pero bago ako magpaalam ay gusto ko lamang uling magpasalamat kay Sir Michael Joha sa writer ng kwentong ito. Maraming salamat sa iyo, boss, sa pagbibigay ng tiwala sa akin na maisa-boses ang mga obra mo. At abangan niyo pa pala na meron pa tayong mga kwentong o mga sinulat ni Sir Michael na bibigyan natin buhay o gagawin nating audio version ng mga story niya. Abangan niyo po sa mga susunod na kwento niya. Special shoutout nga pala sa aking mga nag-avail ng membership kay Sir Ramesses Lao,
Roel Mariano, Dean Uno, Russell Fabila, Miggy Abrojena, Mario Nistal Jr., Tovin Darren, Andrew Between, Honda Montero, wow kotse, Tats Ngo, Robert. Shoutout po sa inyo, maraming salamat po sa pag-a-avail ng membership at sana na-enjoy nyo yung uncut version ng kwentong roommates natin. At kung gusto nyo po, magbigay po kayo ng feedback kung ano bang pinagkaiba ng mga uncut versions sa dito sa nasa YouTube natin ngayon para naman ma-curious ng konti yung mga nakikinig ng kwento natin dito sa YouTube sa mga uncut version natin. Sa mga members natin yung nakakapakinig ng mga uncut version. So yun lamang, maraming salamat at kita-kinig muli tayo sa susunod na kwento o sa last part ng kwentong ito na roommates at abangan nyo may mga susunod pang kwento na isinulat ni Sir Michael Joha. Yun lamang, maraming salamat. Bye-bye!